ang DOH the following day, noong Tuesday, kahapon, naglabas ng listahan nationwide ng mga hospital. Ako'y natatawa dahil naging guest ako ng isang radio station noong Lunes. Abay, nandun nag-i-explain yung taga PhilHealth at sinabing, ay hindi pa ho namin yan, pinag-uusapan pa lang ho yan, hindi pa ho namin na-roll out. Imagine mo, pumunta si Juan de la Cruz at sabihin, narinig ho namin ang presidente, si Robilling, ay kami ho'y mag-aabel ng programa. Anong mangyayari? Di ba, dapat bago mo i-launch yung mga yan, nakaskate mo, kasi parang ang dating sa akin, yung SONA, ginawa niyang isang cabinet meeting na kung saan nag-uutos siya. Ito, gawin, ito, ganyan, ito, ganyan. Pero parang hindi na pag-usapan sa cabinet level. Kasi kung napag-usapan yan, yung post-SONA would have been sila ang mag-i-explain. Ito po yung gagawin, ito po ang deadline, ito po ang sasabihin. Dito naman po sa usaping pangkalusugan, dahil makailang ulit niyang binanggit na magiging libre na. No? Ang gobyerno na ang bahala at libre na yung hospital billing. Kung ito'y maisakatuparan talaga ng husto, ano nakikita mo dito, Prof? Ay, malaking bagay yan, Admar, ha? Kasi ang number one issue sa aming napopol ay yung merong kang pera para tustusan kung sakaling may magkasakit sa iyong pamilya. At napakalawak nung sinasabi niya, ha? Covering heart, cancer, at saka dialysis. Napakalawak. At zero billing. Yung zero billing, alam naman natin hindi yan dito nagsimula doon sa dating administrasyon, no? Kung magagawa niya, ako'y sasaludo sa kanya. Pero ano ba ang mga senyas na mahihirapan niyang gawin? Abay, sandali lang, sino ba naglipat ng pondo ng PhilHealth? At sino rin nagsabi sa Supreme Court during the oral arguments na hindi nila maibabalik? If in case utusang ibalik, babalik lang sa 2026. So ang tanong ko, saan kukunin ang pera? Maganda yung mga plano eh. At talagang saludo ako dun sa mga plano. Pero saan kukunin ang pera? Pangalawa, nabayaran na ba ang utang ng PhilHealth sa lahat ng mga private institutions? Kasi itong programang ito, only on DOH hospitals. Kaya ang DOH the following day, noong Tuesday, kahapon, naglabas ng listahan nationwide ng mga hospital. Ako'y natatawa dahil naging guest ako ng isang radio station noong Lunes. Abay, nandun nag-i-explain yung taga PhilHealth at sinabing, ay hindi pa ho namin yan, pinag-uusapan pa lang ho yan, hindi pa ho namin na-roll out. Imagine mo, pumunta si Juan de la Cruz at sabihin, narinig ho namin ang presidente, si Robilling, ay kami ho'y mag-aabel ng programa. Anong mangyayari? Di ba, dapat bago mo i-launch yung mga yan, nakaskate mo, kasi parang ang dating sa akin, yung SONA, ginawa niyang isang cabinet meeting na kung saan nag-uutos siya. Ito, gawin, ito, ganyan, ito, ganyan. Pero parang hindi na pag-usapan sa cabinet level. Kasi kung napag-usapan yan, yung post-SONA would have been sila ang mag-i-explain. Ito po yung gagawin, ito po ang deadline, ito po ang sasabihin. Even yung internet, at eGov, yung eGov, pag tiningnan mo, ako na-experience ko yung eGov, pag ikaw turista at lalabas ka ng bansa, napaka-inefficient, parating nag-i-stall, parating nag-freeze. Imaginein mo, ilagay mo lahat doon ng serbisyo ng gobyerno. So, malaking problema yan. So, kahit sa digitization kailangan pag-aralan nila talaga kasi yung connectivity, oo, marami-rami na. At marami siyang sinasabing absolute numbers, no? I would rather suggest that they come up with a percentage. Ilan ba yung 5 million na beneficiary sa tertiary education? Ilan ba yan sa percentage ng anong total? Kasi pag sinabi mong million, di ang laki. Pero kung kunyari yan 5%, ay hindi natin
nasusulba ang problema. Opo, panghuli na lang po, patungkol din po doon sa budget. Ang sinabi niya na hindi niya aaprubahan, bahala na daw reenacted yung budget basta hindi naaayon doon sa kanilang mga proposal. Kasi alam natin, yung lahat ng mga opisina ng gobyerno may kanya-kanyang proposal, tapos hihimayin niya ng DBM bago ibibigay sa Pangulo. At recently nga, kanyang inaprubahan yung mahigit 6.7 trillion pesos na proposed budget. Alam naman natin ang nangyari sa nakalipas na budget na ito yung gusto ng gobyerno sa executive, sa lahat ng opisina. Tapos bigla na lang, pagdaan sa BICA, meron ng mga insertions na nangyayari. Nakikita mo ba na kakayanin ni Marcos Jr. na mahimay talaga yan at mahanap kung ano man yung posibleng mga anomalya, kagaya nung naalala ko na nagkaroon din ng reenacted budget sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo, Admar, ako hindi naniniwala na papayag siya sa reenacted budget. Dapat ang sinabi niyan, I will exercise my veto powers. Yun ang talagang political will. Kasi yung reenacted budget, ano bang ginawa niya sa 2025? Di ba may veto siya pero hindi. At ang nakakagulat noon, kinuha niya yung breakdown sa DPWH. And then what? Ano ang veto niya? So meron rin siyang pinaboran. At yung pinaboran, napakalaki ng insertions. So ako maniniwala na gagawin niya yan. Imaginein mo kung sa 2026, hindi aligned sa NEP at reenacted budget yan. So meaning in 2025 na nasa pending sa Supreme Court. Sandali lang, Mr. President. Sino bang pinakamalaking insertion doon? Hindi ba yung pinsan mo? So ang akin, he has to exert his leadership. Na? Hindi lang, again, talk is cheap. We need action this time. Alright, Prof. Siguro huli na lang. Sa kabuuan ba, generally, doon sa naging ulat ng Pangulo, pasado ba para sa inyo yung naging ika-4 na SONA niya? Ako'y iniipit nyo, no? Ganyan din yung iba. Ang akin lang masasabi, to be consistent, I will give him conditional 4. 1 ang mahusay, 4 yung conditional. Conditional dahil naghahanap ako ano ang katapat niyang listahan na yan in terms of budget. Pag nagsubmit siya ng NEP niya, titingnan ko ngayon, lahat ba itong promiso na sinabi niya nasa NEP? Pag-check, okay. Tapos babantayan natin, NEP to the General Appropriations Bill ng Kongreso, yung GAB. At tapos, titingnan natin, susunod ba sila, lalo na yung dalawang liderato, sa sinabi ng Presidente. At tatawagin ba niya itong dalawa at sasabihin niyang, pwede ba sumunod kayo? Alam mo, ang telling, J. Atmar, what if ilabas ng Supreme Court ang decision nila sa GAA 2025? Yun. Within the time the President submits the budget or during the time ng budget season hanggang October, hindi kaya tayo maging lantatoy na gulay? Makikita natin, ayan na naman si Supreme Court. No? So, dapat yung ating mga nanonood na iintindihan ho ang branches of government. Kasi ang executive implements, legislative enacts, and the Supreme Court interprets. So yan ho ang nasa saligang batas, galangin po natin yung proseso.